Kabanata 1071. Hindi mo na siya kailangang ipadala sa ospital. Narito ang pinakamahusay na mga doktor sa Central City. Halika, may gumamot sa kanya. Na-diagnose namin ang parehong pasyente at lahat kami ay nagpasya sa isang race ita na katulad ng kay Dr. Nolan. Pagkatapos ay hanapin si Mr. Socrates para gamutin siya. Ang lahat ay patuloy na nagsasalita at si Jerome ay balisa. Kung ang pasyente ay namatay, ito ay talagang mahirap. Sa kritikal na sandaling iyon, isa pang subordinate ang bumangga. May hawak siyang laway at lumakad siya na may masamang tingin. Naproseso na ang gamot ni Dr. Mayo. Natigilan ang lahat. Gamot. Paano may maglalagay ng gamot sa laway? Ito ay sinusubukan lamang nakasuklam-suklam ang mga tao. Agad na tumayo si Thomas at sinabing, bigyan mo ng gamot ang pasyente. Mabilis. Napatingin ang nasasakupan kay Jerome. Napatingin ulit si Jerome sa pasyente. Sa oras na ito, wala siyang masyadong pakialam at magagawa lamang niya ang lahat ng kanyang makakaya. Hayaan mo siyang inumin. Bagamat pinainom niya ang pasyente, hindi talaga niya ito ininom. Naglakad ang nasasakupan patungo sa pasyente at binuksan ang takip ng laway. Tapos, inilayo niya ang mukha niya. Hinawakan ng isa pang dalawang subordinate ang ulo ng pasyente at hinayaan siyang makalapit sa dere. Sa sandaling bumukas ang laway, isang pagsabog ng baho ang lumabas. Para silang nasa pampublikong palikuran. Hindi, mas masahol pa ang amoy nito. Napakabaho ng baho. Darn it, anong klaseng gamot ito? Napakabaho. Amoy tae. Pinisil ng mga doktor ang ilong at halos masuka dahil sa nakakadiri. Naiinis na sila at gustong samuka sa sobrang layo, lalo pa ang pasyenteng malapit sa laway. Nalanghap ng pasyente ang amoy at nasusuka sa disgusto. Nang makita niya ang laman ng laway ay naiinis siya at napasuka pa siya ng husto. Nagsuka siya ng 5 minuto hanggang sa mapagod siya. Pagkatapos, kinuha ng mga nasasakupan ang laway para alagaan ito. Ang pasyente ay nakaupo sa upuan ng walang sigla na parang paralisado. Pinuksan ang bintana para sa bentilasyon. Huminga ng sariwang hangin si Jacob at pumunta sa entablado para tingnan ang race ita ni Thomas. Nais niyang malaman kung anong uri ng gamot ang inireseta ni Thomas upang makagawa ito ng ganoon kamoy na amoy. Nakita niya na may nakasulat na bahong dumi ng aso. Ano? Napatulala si Jacob. Ang tinatawag na gamot ay ang bagay na ito. Nagbiro ba siya? Gaya nga ng inaasahan niya, lahat ng tao mula sa Southland District ay walang silbi. Kinuha niya ang race ita at sinigawan si Thomas, anong ibig mong sabihin? Bakit mo ginagawa ang mga bagay na iyon sa mga taong nakakainis? Umiti si Thomas. Tama ang hula mo. Ito ay para kasuklam-suklam ang mga tao. Haha, hindi ka nahihiyang umamin. Lahat, tingnan kung ano ang isinulat ng asungot na ito. Ito ba ay isang race ita? Paiyahiya lang sa aming mga doktor ang bastos na ito. Paalisin mo siya. Biglang naging exciting ang mga pangyayari. Totoo na ang race ita na inireseta ni Thomas ay naging sanhi ng hindi komportable sa lahat. Ngunit higit sa lahat, si Thomas ay nagdagdag din ng isang catalysta sa gamot upang maging mas malala ang orihinal na mabahong gamot. Masusuka ang lahat ng nakaamoy nito. Kung hindi sila makaganti kay Thomas, kanino sila dapat pumunta? Noong itataboy na ng lahat si Thomas, may mga doktor pa rin na alam kung ano ang tama at mali. Hindi napigilan ng isang tao na sabihin, mukhang hindi na umuubo ang pasyente. Kabanata 1072. Ang kanyang mga salita ay nagpaunawa sa lahat. Natahimik ang lahat at napatingin sa pasyente sa entablado. Oo, hindi na umuubo ang pasyente. Ito, labis ang pagkalito ng lahat. Masaya si Aris. Tinadya niyang sarkastikong sinabi kay Jacob, paulit-ulit mong sinasabi na walang silbi ang ibang tao na gaya niya, pero ang walang kwentang taong ito ang nagpagaling sa pasyente. Masyado kang nagyayabang, pero lumala ang kanyang kalagayan pagkatapos uminom ng iyong gamot. Dr. Nolan, hindi ko maintindihan. Sino ba talaga ang walang kwentang tao? Ang mga katotohanan ay mas malaki kaysa sa mapagmayabang na pagsasalita. Gaano man ka Jose ang sinabi mo, walang paraan para magkwibal kapag ang mga katotohanan ay nasa harap mo. Hindi alam ni Jacob kung ano ang gagawin ngayon. Kanina lang siya sobrang balisa. Nang makita niyang umubo ng dugo ang pasyente ay halos mapaiyak siya. Pero wala pang 10 minuto, ginamit na ni Thomas ang kanyang gamot para pagalingin ang pasyente. Malinaw kung sino ang malakas at kung sino ang mahina. Natahimik ang eksena.
Maya-maya, tumawa si Jerome at sinabi kay Thomas, hindi na umuubo ang pasyente. Paumanhin, ngunit hindi ako ganoon kaalam. Hindi ko maintindihan kung paano mo ito ginawa. Dr. Mayo, maaari mo bang ipaliwanag? Tinadya niyang subukan si Thomas. Gusto niyang makita kung talagang may kakayahan si Thomas o kung nagkataon lang na swerte siya. Pagkatapos ng lahat, paano magagamit ang ganitong uri ng Rosetta sa paggamot ng isang sakit? Ngumiti si Thomas. Mahinahon niyang sinabi, sa katunayan, lahat ay nalilito sa ilusyon. Ang kondisyon ng pasyenteng ito ay hindi kasing seryoso ng iniisip ng lahat. Ang kanyang ubo ay dahil sa may dumi sa kanyang tiyan na magdudulot ng regurgitation, pangangati ng lalamunan, at bahagyang impeksyon sa respiratory tract. Ito ang dahilan kung bakit siya patuloy na umuubo. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, binigyan pa rin ni Dr. Nolan ang pasyente ng maraming matapang na gamot. Hindi ba sinusubukan nitong patayin ang pasyente? Simple lang ang kailangan kong gawin. Kailangan ko lang isukan ng pasyente ang maruruming bagay sa tiyan. Kung maaari, ang pasyente ay dapat pumunta sa ospital para sa gastric lavage pagkatapos gumaling. Siya ay gagaling sa lalong madaling panahon pagkatapos uminom ng ilang gamot sa paghinga. Sa sinabi nito, naunawaan ng lahat. Ang layunin ng Rosetta na inireseta ni Thomas ay upang makaramdam ng pagkasuklam ang pasyente at magsuka ng maraming maruruming bagay. Isinuka pa niya ang gamot ni Jacob na kakainom lang naya. Sa ganitong paraan, maaari siyang gumaling sa lalong madaling panahon. Bagamat matapang ang desisyon, tama ang prinsipyo. Tumango si Jerome. Great, great. Dr. Mayo is really eclectic in medication. Napagaling mo na ang pasyente, so ibig sabihin natapos mo na ang unang tanong. Ngayon, pumasok ka sa loob ng silid at hintayin ang ating chairman na gamutin siya. Matagumpay na sumulong si Thomas. Tumayo siya at hinikayat si Iris. Papasok ako at tingnan ang sitwasyon ngayon at tutugan ka sa labas. Sige. Tinundan ni Thomas si Jerome sa loob ng silid. Nang madaanan si Jacob ay sinulyapan siya ni Thomas na parang hindi sinasadya. Ang mayabang na binata na ito ay tulala na nakatayo doon. Malabo ang kanyang mga mata. Parang binagsakan siya ng langit. Ang mga kabataan ay kailangang magalit bago sila makasulong. Ito ay hindi isang masamang bagay. Maya-maya, dumating si Thomas sa isang eleganteng maliit na kwarto. Nakaupo siya sa isang mahogany chair at may taong in charge sa paghahain ng tsaa. Isa itong one-on-one na serbisyo. Ang mga makapasok sa silid na ito ay pawang mga magagaling na doktor na may tunay na talento at wala sa kanila ang dapat masaktan. Nakaupo sa tabi ni Thomas si Socrates na inanyayahan noon. Parang naiinip siya at nanatiling nakatingin sa kanyang relo. Matapos makita si Thomas, bumulong siya ng may pang-aalipusta, maaari bang makapasa sa pagpili ang ganyang tao? Haha, hindi katakataka na hindi gumaling ang sakit ni Mr. Mayo. Umiti si Thomas at matiyagang naghintay. Makalipas ang halos kalahating oras, dalawa pang tao ang pumasok. Sila ang mga doktor na nakapasa sa susunod na dalawang tanong, kaya may kabuuang 4 na doktor sa silid na ito. Kabanata 1073. Tapos, may lumapit na binata. Umubo siya at sinabing, mga mahal na doktor, mangyaring payagan akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Sam Burrell, ang pangkalahatang tagapamahala ng Sterling Technology. Napakabait sa akin ni Mr. Mayo, kaya niyaya ko kayo dito ngayon para i-treat siya. Let's not talk nonsense. After this, I'll let everyone take care of it. Nang matapos siyang magsalita, isang figure ang pumasok sa isa pang pinto at diretsyong umupo sa kama. Ang taong iyon ay dapat na maging chairman ng Sterling Technology, Nelson Mayo. Sa sandaling ito, mabilis ang tibok ng puso ni Thomas. Nakipaghiwalay siya sa kanyang ama sa loob ng halos 10 taon, at sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong muli itong makilala. Sana hindi siya binibiro ng Diyos. Ang nasa harap niya ay tatay niya. Pakiusap, gumawa ng please gesture si Sam. Si Socrates ang pinaka nasa sabik, kaya siya ang unang bumangon at lumakad. Sumunod din sa kanya ang dalawa pa. Huminga ng malalim si Thomas para patatagin ang kanyang emosyon. Tapos, sumunod naman siya. Tinaas nila ang kurtina at naglakad papunta sa kama. Tinigil ni Thomas ang pananabik sa kanyang puso at tumingin sa taong nakaupo sa kama. Ngunit pagkatapos ng isang sulyap, ang kanyang buong puso ay nahulog sa ilalim. Ang taong ito ay hindi niya ama. Bagamat halos 10 taon siyang hindi nakita ni Thomas, laging nakatatak sa kanyang isipan ang mukha ng kanyang ama.
Magbago man ito, hindi ito magiging ganito ka-grave. Ang taong ito sa harap niya at ng kanyang ama ay karaniwang dalawang tao. Nagkamali ba ako? Hindi kaya pareho lang sila ng pangalan at wala man lang relasyon. Nabigo si Thomas. Sa sandaling iyon, galit na sumigaw si Socrates, "What the hell? Who is this jerk? This is not Mr. Mayo at all." Ha! Ang malakas na sigaw ni Socrates ang nagpagising kay Thomas sa kabaligtaran. Dahil lang sa sobrang lungkot niya, hindi pinansin ni Thomas ang isang nakamamatay na tanong. Ang lalaking nasa harapan niya ay parang 40 taong gulang pa lang, di ba? Hindi tama ang edad. Alam ng lahat na si Ginoong Mayo ay isang matandang lalaki sa kanyang huling bahagi ng ika-60 taon. Bagamat hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi mababago ang kanyang edad. Hindi mapapantayan ang lalaking nasa harapan niya. Habang naglalakad si Sam, umiti siya at sinabing, "Sorry, everyone. This person is indeed not Mr. Mayo. He is Lance Fisher, and he is the former secretary of Mr. Mayo." Nagkataon lang na may karamdaman siyang katulad ni Ginoong Mayo, ngunit hindi siya tinamaan ng kasing lubha gaya ng natamo ni Ginoong Mayo. Mr. Mayo hopes that you guys will be curing him before him treating. It's not that he doesn't trust you guys. Sadyang mahal na mahal ni Mr. Mayo si Lance kaya umaasa siyang gagamutin niyo muna siya. Endorse. Haha, sinong maniniwala? Halatang wala siyang tiwala sa mga doktor na nagpakita kaya pinagamot muna niya si Lance. Pagkatapos nilang pagalingin siya at patunayan ang kanilang lakas, saka lang sila makakapagaling kay Nelson. Pagkatapos ng lahat, si Nelson ay isang mataas na ranggo ng awtoridad at imposibleng hayaan ang mga doktor na ito na gamutin lamang siya. Paano kung may nangyari at namatay siya habang ginagamot? Kaya naman kinailangan si Lance bilang isang tunay na baboy. Alam ng lahat ang katotohanan, ngunit hindi na kailangang ilantad ito. Ngayon, naunawaan na ni Thomas kung bakit ang mga doktor na gumamot kay Nelson ay tahimik at walang masabi. Dahil baka hindi pa nila nakita ang mukha ni Nelson. Ano pa ang sasabihin? Pero ito ay mabuti. At least alam ni Thomas na handy si Nelson ang kaharap niya, kaya nananatili pa rin siyang umaasa na baka itong si Nelson ang kanyang ama. Kabanata 1074. Kaya lang nahuli si Thomas at nagulat. Sa kanyang alaala, ang kanyang ama, si Nelson, ay isang simpleng tao na nabighani lamang sa pagsasaliksik at hindi siya kailanman makakaisip ng ganoong paraan ng pag-ikot. Sa bagay na ito, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Scott, ay halos kapareho ng kanyang ama. Sa kabaligtaran, si Thomas ay naglilingkod bilang isang sundalo sa loob ng maraming taon. Natuto na siyang magskema at makipagsabuatan. At muli, magbabago ang mga tao. Halos 10 taon na silang hindi nagkita. Sino ang nakakaalam kung binago ng panahon si Nelson mula sa isang walang muwang na tao tungo sa isang taong mapanlinlang? Malalaman lang niya kung ang taong ito ay ang kanyang ama o hindi pagkatapos makita ang kanyang mukha. Umayos si Thomas at naghanda na pumunta para gamutin si Lance. Ito ang pangalawang pagsubok ni Nelson. Pagkatapos gumaling si Lance, saka lang siya magiging kwalipikadong gamutin si Nelson. Upang makamit ang kanyang layunin, dapat gumaling ang sakit ni Lance. Sa oras na ito, nagbago ng husto ang ekspresyon ni Socrates at sinigawan niya ang general manager na si Sam, "You're crossing the line. Napaka-arrogant at dominante ang Sterling Technology. Paano mo kami hindi iginagalang?" Natigilan si Sam, "Mr. Socrates, hindi ko masyadong maintindihan ang ibig mong sabihin." "Hindi mo naiintindihan. Haha, sinong hindi nakakaalam na second test na to? Tingin mo mga tanga talaga kami." Tinapik-tapik ni Socrates ang kanyang dibdib. "Ako ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo at pinagkatiwalaan ako ng isang kaibigan na gamutin si Nelson. Karangalan niya para sa akin na pumunta sa kanya upang gamutin siya. Napakaraming tao sa buong mundo ang nakikiusap na gamutin ko sila, ngunit tinalikuran ko silang lahat. Pero tingnan mo. Hindi mo ako dinala upang makita ang totoong pasyente at hinayaan akong magpagamot ng guinea pig. Bakit? Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Nasa akin ang aking dignidad. Kung wala kang tiwala sa akin, hindi kita tatretuhan." Hindi nagbago ang ekspresyon ni Sam. Mahinahon lang niyang tanong, "Mr. Socrates, ano ang gusto mong gawin?" "Ang gusto kong gawin. Ito ay napakasimple." Ipinakita ni Socrates ang dalawang daliri. "Hayaan mo akong gamutin ang totoong Nelson o aalis na ako." Napabuntong hininga si Sam.
Ito ang mga patakaran na ginawa ni Mr. Mayo at hindi na mababago. Aalis na ako. Ginoong Socrates, kung pipilitin mo, mangyaring bumalik pagkatapos. Hindi kita makikita sa labas. Natigilan si Socrates. Ayaw niya talagang umalis. Gusto lang niyang gamitin ang mga salitang ito para pilitin na magpakita ang totoong Nelson, ngunit hindi niya inaasahan na hindi gagawin ni Sam ang gusto niya. Ito ay medyo nakakahiya. Umalis. Hindi. Hindi niya natapos ang gawain ni Laura. Kung babalik lang siya, magiging maasim ang planong candlelight dinner. Paano kung hindi siya umalis? Tinabi na niya iyon, kaya hindi bagay sa kanya na manatili ng walang kahihiyan. Nasa dilema siya. Noong una, pinaplano niyang ihatid ang kabilang partido sa isang kanto, ngunit sa halip ay itinulak niya ang sarili sa isang sulok. Si Socrates ay ganap na natulala at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, alam ni Sam ang gagawin. Kumaway siya. Maaring may makakita kay Mr. Socrates. Oo. Agad na pumasok ang ilang bodyguard. Pinalayas nila si Socrates nang walang pakialam sa kanyang pagsigaw. Ibang-iba ito sa dating magalang na ugali. Tila ang tinatawag na kabaitan ng Sterling Technology sa mga doktor ay pawang mali. Hanggat sila ay itinuring na walang silbi na mga tao, sila ay walang awa nilang iiwan. Umiti si Sam sa natitirang 3 tao at sinabing, kung gayon, mangyaring ipagpatuloy ang paggamot kay Lance. Lumapit si Thomas at ang iba pa. Sunod-sunod nilang pinagmamasdan si Lance at nagtanong tungkol sa iba't ibang detalye ng kanyang buhay. Sa pangkalahatan, kakaiba talaga ang sakit ni Lance. Parang may mali sa internal organs niya at hindi na malinaw ang isip niya. Nagsalita siya ng walang kwenta. Kabanata 1075. Parang may mga lason sa katawan. Kung ang isang normal na tao ay nagkasakit tulad niya, matagal na siyang namatay. Nakakailang buhay pa si Lance. Kaya lang nabubuhay siya sa sakit. Kung totoo ang sinabi ni Sam, mas malala ang kalagayan ni Nelson. Dapat ay nahihirapan siyang bumangon sa kama, di ba? Mga sir, ano sa tingin niyo? Tanong ni Sam. Ibinaba ang ulo ng 2 pang doktor dahil hindi nila alam ang gagawin. Nakuha lang nila ang diwa ng sitwasyon, ngunit hindi nila makita ang sanhi ng sakit ni Lance. Parang may sakit pero parang lason din. Parang congenital pero parang gawa rin ng tao. Hindi talaga nila maisip ito. Nang makita ang kanilang kawalan ng kakayahan, bumantong hininga si Sam. Hindi ito ang unang pagkakataon. Bawat buwan ay karaniwang nagtatapos sa pagkabigo. May nagbibigay sa 3 doktor ng kanilang mga bayad. Parang papalisin na niya ang mga ito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naramdaman ni Thomas ang isang bagay na mali pagkatapos ng mahabang panahon. Inilipat niya ang kaunti ng kanyang hininga sa katawan ni Lance, gumagala sa kanyang mga ugat. Habang gumagala siya, mas lalo niyang nararamdaman ang problema. Sa wakas, biglang nagtanong si Thomas, Mr. Fisher, nakakain ka na ba ng maruming bagay? Ito ay isang karaniwang tanong na maraming beses na tinanong ng maraming mga doktor. Nahihilo si Lance. Hindi malinaw ang kanyang ulo at hindi siya nakasagot. Sumagot si Sam sa kanyang lugar, kumakain siya ng 3 beses sa isang araw. Ang lahat ng pagkain ay mayaman sa nutrisyon at balanse. Walang ganap na maruming pagkain. Kung kailangan mo, maaari rin akong magbigay sa iyo ng pang-araw-araw na listahan ng pagkain. Umiti ng kaakit-akit si Thomas. Hindi ko iyon pinag-uusapan. Pagkatapos, ang gusto kong itanong ay, nakainom na ba si Mr. Fisher ng anumang matatapang na gamot? Ang uri ng mga gamot na naglalaman ng bahagyang lason. Ito ay pasiglahin ng mga panloob na organo at baguhin ang mga function ng katawan. Maaari pa nga itong magdulot ng pinsala sa utak at magdulot ng mga guni-guni. Ito, si Sam, na nakarelax na mukha, ay namutla matapos marinig ang paglalarawan ni Thomas. Nagsimulang pawisan ang mga palad niya. Ito ang unang pagkakataon. Sa unang pagkakataon, inilarawan ng isang doktor ang isang bagay ng napaka-espesipiko. Napaka-espesipiko nito kaya kinabahan si Sam. Mayroong ilang mga bagay na hindi pinanggahasan ni Sam sa kanyang sarili. Kaya, umubo siya, nagpapanggap na kalmado at sinabing, Dr. Mayo, hindi talaga ako malinaw sa sitwasyong binanggit mo. Well, hayaan mo akong magtanong sa isang tao mamaya upang makita kung mayroong anumang sitwasyon na iyong nabanggit. Nagbago ang tingin ni Thomas at sinasadya niyang magtanong ka sa isang tao. Sa sobrang takot ni Sam ay naging halaya ang kanyang mga binti.
Alam niyang mali ang nasabi niya, kaya dali-dali siyang ngumiti at nagpaliwanag, "I last Lance's caregiver. Kung tutusin, hindi ko siya inaalagaan, kaya hindi ko alam ang maraming bagay." Oh, kumuha si Thomas ng papel at panulat. Sabi niya habang nagsusulat, "Magsusulat muna ako ng race eta at bibigyan mo siya ng gamot ayon sa race eta ko. Bagamat hindi nito mapagaling ang sakit, mapipigilan nito ang paglala ng kondisyon." Pagkatapos magsulat, iniabot niya ang race eta kay Sam. Nang kunin ni Sam ang race eta, sadyang sinabi ni Thomas, "Mr. Burrell, ang paggamot ngayon ay matatapos na. Pagkatapos mong tanungin ang tagapag-alaga, pupunta ako at ipagpapatuloy ko ang paggamnat sa kanya." Basang-basa ang likod ni Sam. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Sige, it's a deal." Nang matapos ang lahat ay tumayo na si Thomas at lumabas ng kwarto. Bagamat hindi niya nakita si Nelson ngayon, marami siyang nakuhang impormasyon. Hindi bababa sa mayroon siyang tiyak na pag-unawa sa sakit ni Nelson, lalo na batay sa mga sintomas ni Lance. Malabong nag-isip si Thomas na may kakaiba. Ang Sterling Technology ay nagtatago ng isang malaking sikreto. Kabanata 1076. Kakatwa, personal na inihatid ni Sam si Thomas palabas ng bahay. Siya ay nagpapakita ng mahusay na mabuting pakikitungo sa daan. Masasabi ng lahat na binigyang halaga ni Sam si Thomas. Sa paglipas ng mga taon, maraming magagaling na doktor ang dumating. Gayunpaman, hindi kailanman nagpakita si Sam ng gayong magalang na saloobin. Ang ganitong ugali lamang ang makapagsasabi kung gaano kahusay si Thomas. Si Dr. Mayo, susundin ko kagad ang iyong mga tagubilin. Dapat mong alagaan ang sakit ni Mr. Mayo, magalang na sabi ni Sam. Umiti si Thomas at tumalikod na para umalis. Pagdating niya sa gate, isang binata ang sumugod. Siya ay walang iba kundi ang batang doktor na natalo ni Thomas. Siya si Jacob. Tulad ng simpleng nireseta niya ng gamot at naging sanhi ng paglala ng kondisyon ng pasyente, pinalayas siya ng mga tao ng Sterling Technology. Malamang hindi siya makakarating dito ng matagal. Makikita rin sa mukha ni Jacob ang pakiramdam ng pagkawala. Agad na tumayo si Aris sa harap ni Thomas at sinabi niya kay Jacob, "Ano ang mali? Ayaw mong tanggapin ang pagkatalo mo, kaya naghahanap ka ng away." Mabilis na umiling si Jacob. "Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hinahanap ko si Dr. Mayo para humingi ng tawad." Humingi ng paumanhin. Umunat ang noo ni Aris. Responsableng tao ang binatang ito. Lumakad pasulong si Thomas at nakangiting sinabi, "Ang pagiging bata at mapagmataas ay hindi naman masamang bagay. Kung ang mga kabataan ay hindi mapagmataas, hindi ba't ang lipunang ito ay magiging walang buhay? So, I don't think you did anything wrong today. There is no need to apologize to me." Sabi ni Jacob, "No, to sum up, I was too reckless. I just prescribed the medicine without even know the true condition of the patient. Lalo pa, minamaliit kita ng mabalitaan kung taga Southland District ka. I'm sorry, Dr. Mayo. Nagkamali ako." Ibinaba niya ang kanyang ulo at same time na sinabi, "May isa pang bagay na gusto kong ipangako mo sa akin, Dr. Mayo." Tumango si Thomas. "Maaari mong sabihin ito." Napakagatlabi si Jacob. "Dr. Mayo, you are superb and noble in medical ethics. Maging si Mr. Burrell, na napaka-temperamental, ay humanga sa alindog mo, kaya gusto kong maging estudyante mo. Mag-aaral." Pakiramdam ni Thomas ay umiikot ang kanyang isipan. Nag-iisip siya ng maraming posibilidad, ngunit hindi niya inaasahan na bigla na lang hihilingin ni Jacob na maging estudyante niya ito. Siya ay talagang isang binata na naglakas loob na mag-isip at maglakas loob na sabihin. Mapait na ngumiti si Thomas at sinabing, "Nagmula ka sa isang batika at lahat ng mga miyembro ng iyong pamilya ay nag-aaral ng medisina. Medyo prestihiyoso ang iyong katayuan sa Central City. Dahil mayroon ka ng guro, hindi nararapat para sa akin na maging pangalawang guro sa iyo. Hindi kita matatanggap." Pagkatapos magsalita, naglakad si Thomas at umalis. Sa katunayan, hindi niya tinanggap si Jacob hindi lamang dahil hindi ito nababagay sa mga patakaran, kundi dahil ang layunin ng kanyang paglalakbay ay imbestigahan si Nelson. Gusto niyang subukan ang lahat para makaiwas sa gulo. Hindi pa sumusuko si Jacob. Sumigaw siya mula sa likuran, "Dr. Mayo, hindi ako susuko. I definitely be your student." Walang magawa si Thomas na umiling at umalis. Sumunod naman si Aris.
Mr. Mayo, ang ganda talaga ng personality at charm mo. You have conquered a young master from a medical family right after you arrived. Don't talk nonsense. Mabilis na bumalik sa hotel. This time, I have a major discovery. Sige. Bumalik ang dalawa sa hotel, sakay ng kotse. Pagkapasok niya sa kwarto, hindi na nakapaghintay si Iris at nagtanong, paano na? Nakita mo na ba ang tatay mo? Umiti si Thomas at isinara muna niya ang pinto. Pagkatapos, umupo siya at uminom ng isang basong tubig. Hindi ko siya nakita. Kabanata 1077. Medyo nadismaya si Iris. Ibig sabihin natanggal ka sa proseso ng pagpili ng doktor, tama ba? Umiling si Thomas. Hindi yan totoo. Pagkatapos, maikling ikinwento ni Thomas ang nangyari sa guest house ng doktor ng Sterling Technology ngayon. Sa madaling salita, maingat si Nelson at hindi nagpakita ng personal. Pagkatapos gumaling si Lance, saka lang siya ang kwalipikadong makilala si Nelson. Nakahinga ng maluwag si Iris. Ibig sabihin may pagkakataon pa na makilala si Nelson. Maaasahan mo pa rin ito at tingnan kung tatay mo siya o hindi. Sa oras na ito, lumubog ang mukha ni Thomas at sinabi niya ang isang bagay na ikinagulat ni Iris at Iris. Natatakot ako na kahit na gumaling na si Lance, hindi ko pa siya makikita. Umunat ang noo ni Iris at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Thomas at nagpaliwanag. Ngayon ay ginamo ko si Lance at nalaman kong napaka-espesyal ng kanyang sakit. Hindi ito congenital kundi gawa ng tao. Ano ang ibig mong sabihin sa gawa ng tao? Nalaman ko na ang mga panloob na organo ni Lance ay nasira sa iba't ibang antas at mayroon pa rin kaunting mga lason sa kanyang katawan. Siya ay mukhang tamad at ang kanyang mga cognitive faculties ay labis na nakompromiso, ngunit hindi siya ang uri ng dimensya na iniisip natin. Hindi maintindihan ni Iris. Pwede mo bang ipaliwanag sa Tagalog? Upang gawing simple. Ang pangmatagalang paggamit ni Lance ng mga lason ay nagdulot ng mga problema sa kanyang katawan at mga guni-guni sa kanyang utak na naglagay sa kanya sa ilalim ng kontrol ng mga tao. Nagulat si Iris. Ibig sabihin may nagdroga kay Lance. Oo. Natigil ang usapan dito. Medyo mabigat ang ekspresyon ng ilang tao sa kwarto. Talagang ginipig lang si Lance. Si Nelson, na talagang may sakit, ay nasa mas malubhang kalagayan kaysa kay Lance. Kung ang mga bagay ay ayon sa sinabi ni Thomas, malamang na ang totoong Nelson ay nalasan na noon pa man. Siya ay incapacitated at nasa ilalim ng kontrol ng mga kasuklam-suklam na figure. Ngunit sa iba't ibang kadahilanan, ang taong nasa likod ng kortina ay hindi maaaring hayaan si Nelson na talagang mamatay at hindi rin niya magawang maging isang tunay na tanga. Kaya, lagi niyang hahanapin ang pinakamahusay na doktor at gagamitin ang pinakamahusay na gamot para mapanatili ang buhay at kalusugan ni Nelson. Pagkaraan ng maraming taon, malamang na walang pinagkaiba si Nelson sa mga buhay na patay. Kinokontrol siya ng mga taong parang naglalakad na bangkay na nakikinig sa mga tao at walang kakayahang mag-isip tungkol sa kanyang sarili. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi na bumalik si Nelson sa Southland District. Siya ay naging walang malasakit kahit noong namatay si Scott. Siyempre, ito ay mga hula lamang. Sabi ni Thomas, bagaman malamang, hula lang kapag nakita ko talaga si Nelson saka ko lang malalaman kung siya ang ama ko at kung siya ay kinokontrol. Biglang naging mabigat ang atmosphere sa kwarto. Bumantong hininga si Iris at sinabing, Thomas, hindi kita matutulungan sa bagay na ito, kaya kailangan mong umasa sa iyong sarili mamaya. Umiti si Thomas. Huwag kang mag-alala, ako dapat ang humawak sa bagay na ito. Tumayo siya at pumunta sa bintana, nakatingin sa malayo. Kung ang kanyang ama ay talagang kontrolado ng isang taong gumagamit ng gamot, tiyak na hindi pa kakawalan ni Thomas ang taong ito. Mariin niyang ikinuyom ang kamao. Iris, pumunta ka at ipaalam kay Samson para mailipat niya sina Gemini at Scorpio para mag-order anumang oras. 2 gintong zodiac ang inilipat ng sabasabay at pareho silang mamamatay tao na, mga demonyo. Sa pagkakataong ito, walang balak na magpigil si Thomas. Naiintindihan. Tumayo si Iris at lumabas ng kwarto para gawin ang utos ni Thomas. Malapit na ang bagyo. Kabanata 1078. Sa tanggapan ng tagapangulo ng gusali ng opisina ng Sterling Technology. Kumatok, kumatok, kumatok. 3 mahinang katok sa pinto.
Pasok ka. Bumukas ang pinto. Pumasok si Sam sa kwarto at dumiretso sa desk. Mr. Mayo, lumabas na ang resulta ng pagpili ngayon ng mga doktor. Sa ngayon, nasa harap ni Sam ang misteryosong chairman ng Sterling Technology, si Nelson Mayo. Ano ang resulta? Tanong ni Nelson na hindi nakataas ang ulo. Tulad ng inaasahan mo, lumitaw ang isang undercover na ahente sa pagpili ng mga doktor sa pagkakataong ito, at ang pagpatay ay batay sa dahilan ng pagpapagamot sa iyo. Socrates. Bahagyang inangat ni Nelson ang ulo at bumantong hininga. Puno ng disappointment ang mukha niya. Ang huling bagay na gusto kong marinig ay ang resulta na ito. Si Socrates ay isang mahusay na doktor. Kung tutulungan niya ako, magkakaroon ako ng pagkakataon na gumaling. Kahit na hindi ako makabawi, maaari itong pigilan at ang aking buhay ay maaaring pahabain. Sayang at nalulungkot ako. Say, para maging isang undercover agent ang napakahusay na doktor. Tanong ni Nelson, nalaman mo ba kung sino ang nagtalaga sa kanya? Sumagot si Sam, si Laura pala. Hehe, yung babaeng yun. Sinabi ni Nelson, mula nang manirahan si Master Centipede sa Central City at itatag ang Pivot Technology, palagi na siyang laban sa amin. Upang sakupin ang aming merkado at makuha ang aming mga talento na may mataas na sweldo, tinatakot at inaakit nila sila sa lahat ng uri ng mga pamamaraan. Laura lalo na. Bilang number 1 commander ni Master Centipede, palagi niya tayong pinuproblema. Tapat na ako sa kanya. Sooner or later, papatayin ko siya. Sabi ni Sam. Madaling tanggalin siya. Kaya ako na. Kalimutan mo na. Ikinaway ni Nelson ang kanyang kamay. Hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos dahil suportado ng pamilya Martin ang Pivot Technology. Hindi ngayon ang oras para maging kaaway ang pamilya Martin at magsimula ng malawakang digmaan sa kanila. Pagkatapos ayusin ng pamilya Gomez ang lahat, kukunin natin ang aksyon. Sa oras na iyon, aalisin natin ang pamilya Martin at Pivot Technology. Pagkatapos magsalita, winagayway ni Nelson ang kanyang kamay. Okay, I know everything now. Pwede ka munang bumaba. Kadalasan, walang pagdadalawang isip na aalis si Sam kapag narinig niya ang pangungusap na ito, ngunit ngayon, nagdadalawang isip siya. Ilang beses niyang gustong tumalikod at umalis, ngunit muli siyang huminto. Natuklasan ni Nelson ang kanyang kakaiba. May iba pa ba? Oo. Sabihin mo sa akin. Saglit na nag-isip si Sam at sinabing, sa mga doktor na nakapasa sa seleksyon ngayon, may isa na may mahusay na kasanayan sa medisina, siya talaga. Bahagyang kumunat ang noo ni Nelson. Kailan ka pa natutong magsalita ng kalahati? Siya talaga ano? Mr. Mayo, I don't know if it is my misjudgment, but this doctor actually found Lance's true condition. Ano? Medyo nagulat si Nelson. Anong sabi ng doktor? Ikinwento ni Sam ang diagnosis ni Thomas. Nakinig si Nelson at bahagyang napakunot ang mga sulok ng kanyang bibig. Hindi masama. Napakagaling ng doktor na ito. Halos spot on ang kanyang diagnosis. Nag-aalala si Sam. Ang problema ay parang natuklasan niya ang problema sa gamot. Sandaling natahimik ang opisina. Alam niyang may mali sa gamot. Kung iyon ang kaso, ito ay magiging mahirap. Pahayag ni Nelson, hindi naman sigurado. Baka nag-speculate lang siya. At saka, kung talagang may nadiskubre siyang mali sa gamot, pwede rin natin siyang gamitin para pagalingin muna ang sakit ko at pagkatapos ay patayin siya para itago ang sikretong ito. It won't hadlangan ang plano natin. Ang tanong, kaya ba niya talagang pagalingin ang sakit na ito? Sabi ni Sam, niresetahan ng doktor ang isang Raceita bago umalis, ang sabi ay maaari itong pigilan ang kondisyon. Tinunod ko ang Raceita niya at ibinigay ang gamot kay Lance. Paano ang resulta? Katulad ng sinabi ng doktor, ang sakit ay talagang napigilan. Bagamat hindi kumpleto, ito ay sapat na upang nagulat ang mga tao. Oo, hindi masama. Pinalakpakan ni Nelson ang kanyang mga kamay. Talagang superb ang medical skills ng taong ito kung kaya niyang pigilan ang kondisyon kahit nakakaunti lang ang impormasyon. Kung bibigyan pa natin siya ng karagdagang impormasyon, baka mapagaling niya talaga ang sakit natin. Nagtanong si Nelson, saan nanggaling ang taong ito, at sino ang kanyang guro? Bakit hindi pa siya nakapunta rito noon? Sabi ni Sam, nabalitaan ko na siya ay mula sa Southland District at siya ang huling estudyante ng Mr. Owen ng Kindness Clinic. Kamakailan lang ay dumating siya sa Central City. Southland District na naman. Mukhang malungkot si Nelson.
Ang huling pagkakataon na inilagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa kay Brad at sa kanyang anak sa Southland District, ngunit ano ang resulta? Muntik na niyang ilabas ang sarili niya. Dapat talagang patayin ang mag-ama na yan. Simula noon, wala nang magandang impresyon si Nelson sa Southland District. Talagang hindi niya inaasahan na ang makakagamot sa kanyang matigas na karamdaman sa pagkakataong ito ay magmumula muli sa Southland District. Anong mahiwagang lugar? Nagtataka niyang tanong, ano ang pangalan ng doktor? Simpleng tanong lang niya. Sa katunayan, sa loob ng napakaraming taon, si Nelson ay nagpatingin sa hindi mabilang na mga doktor. Maraming mga sikat na doktor, ngunit ang mga makakatulong sa kanya at makapagpaalala sa kanya ay talagang bihira. Sumagot ng totoo si Sam, speaking of which, itong taong ito ay kapareho mo ng apelyido, Mr. Mayo. Oh, Mayo, din ang surname niya. Eksakto. Ano ang buong pangalan niya? Thomas Mayo. Boom. Tumalon si Nelson mula sa upuan. Laking gulat at excitement niya. Thomas Mayo. Siya si Thomas Mayo. Kabanata 1079. Nagulat si Sam sa ginawa ni Nelson. Matapos sundan si Nelson sa loob ng maraming taon, palagi siyang kalmado at nakakulong sa harap niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong tuwang-tuwa, kinakabahan, at kinakabahan. Mr. Mayo, ano bang nangyayari sa'yo? Dilat ang mga mata ni Nelson at nanginginig ang kanyang katawan. Sandali siyang nagulat, saglit na tumawa ng malakas, at saglit na tulala na parang baliw. Natakot si Sam. Mr. Mayo, don't you make this kind of joke with me. What's the matter with you? Doktor, huwag kang sumigaw. Kinaway-kaway ni Nelson ang kamay at umupo ulit, Thomas. Thomas pala. Even God help me. Curious na tanong ni Sam, what's wrong with Thomas? Umiti si Nelson at sadyang nagtanong, alam mo ba kung anong relasyon ni Thomas sa akin? Hindi ko alam. Thomas, anak ko yan. Sa pribadong entertainment room ng Pivot Technology, si Master Centipede, ang chairman ng kumpanya, ay may hawak na pool cue, naglalaro ng pool mag-isa. Tinulak ni Laura ang pinto at pumasok. Clack! Isang bilyar na bola ang pumasok sa butas. Umayo si Master Centipede at pinunasan ang pool.q. Tinanong niya, ano ang resulta? Nag-cross leg si Laura at umiling. Nabigo ito. Napakatuso ni Nelson kaya pinalitan siya ng isang pinangalanang Lance para magpagamot na maaari lang daw nilang gamutin siya pagkatapos gumaling si Lance. Halatang ginagamit nito si Lance bilang guinea pig. Hindi siya naniniwala sa doktor sa lahat. Napangiti si Master Centipede. Ito ay natural. Paanong ang tusong taong ito ay hindi mag-iingat sa kanyang katawan? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya pagsasabi, kung gayon, sumuko si Socrates. Siyempre, walang magawang sabi ni Laura, napakamayabang niya. Matapos ang mababang pagtingin, paano niya masusunod ang pakikitungo kay Lance? At saka, kakaiba ang sakit na ito. Saan siya magagaling sa ganoong kaikling panahon? Kung maghihintay tayo hanggang pinagaling ni Socrates ang sakit ni Lance at pagkatapos ay pumatay kay Nelson, natatakot ako na magtagal ito. Tumango si Master Centipede. Yeah. Pivot Technology and Sterling Technology. The Martin family, and the Gomez family. Mukhang kalmado ngayon, pero ang kalmado lang bago ang bagyo. Magsisimula na ang labanan, at wala ng oras para hintayin siyang magamot. Dahan-dahan lang si Lance. Biglang napangiti si Master Centipede at nagtanong. Paano ang petsang ipinangako mo kay Socrates? Ang gawain ay hindi na kumpleto, kaya ang petsa ay naging maasim. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay napakalakas, siya ay bumalik sa kanyang banang walang pag-asa nang hindi ako nagsasalita. Hindi ko alam na siya ay isang taong may integridad. Nagpatuloy si Laura at sinabing, nga pala, bagamat nabigo ang pagpaslang sa pagkakataong ito, hindi sinasadyang nakakuha siya ng hindi kapani-paniwalang impormasyon. Naniniwala ako na magiging interesado ka. Oh, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Sa pagpili ng mga doktor sa pagkakataong ito, may lumitaw na tao. Isang taong pinapahalagahan mo, ngunit hindi mo man lang naisip. May ganyan ba? Mapanghamak na sinabi ni Master Centipede, walang pang-apat na tao maliban sa iyo, ang iyong panganay na kapatid, at ang namatay na si Wise na maaaring mag-alaga sa akin. Posible bang ang iyong panganay na kapatid ay pumunta para sumali sa pagpili? Nagkibit balikat si Laura. Siyempre, hindi magiging kapatid ko.
Kung gayon sino ang taong ito? Huwag kang magtaka kapag sinabi ko. Naughty girl, anong balak mo? Halika, sino te? Inalis ni Laura ang kanyang ngiti at sinabi ang dalawang salita na may seryosong ekspresyon, Thomas Mayo. Clack! Natama ni Master Centipede ang bola mula sa mesa sa shot na ito. Thomas! Paano kaya siya? Ano ang pinuntahan niya sa Sterling Technology? Naging seryoso si Master Centipede. Talagang nakakabigla ang balitang ito at si Thomas nga ang isa na pinapahalagahan niya ng sapat upang malaman. Ang dulang ito ay talagang nagiging mas kawili-wili. Sa hotel, pagkatapos mag-usap sandali ni na Thomas at Iris, bababa na sila para sabay na kumain. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Hoy, sinong tumatawag? Magalang na tanong ni Thomas. Dr. Mayo, ako si Sam, ang General Manager ng Sterling Technology. Nagkita na tayo dati. Oh, Mr. Burrell, ano ang hinahanap no sa akin? Actually, pagkatapos inumin ni Lance ang gamot mo, napigilan agad ang kondisyon niya. Hinahangaan ng chairman namin ang husay mo sa paggagamot. Nagdesisyon siyang huwag nang hintayin na gumaling si Lance. Gusto kanyang makita kaagad. Sa sandaling ito, mabilis ang tibok ng puso ni Thomas. Pinigilan niya ang saya sa kanyang puso at nagtanong, kailan? Sumagot si Sam, ang partikular na oras at lugar ay ipapadala sa iyong mailbox sa pamamagitan ng email. Sige. It's decided then, Dr. Mayo. I look forward to seeing you. Ako rin. Pip. Ibinaba ang telepono. Curious na tanong ni Iris, sinong tumawag? Bakit parang kinikilig ka? Ilang beses tumawa si Thomas at sinabi kay Iris, si Sam ang tumawag sa akin. Nakuha niya ang mga tagubilin mula sa chairman na imbitahan akong makipagkita. Natuwa siya at nagulat. Masayang sabi ni Iris, kung ganoon, Thomas, malaki ang posibilidad na si Nelson ang iyong ama. Kabanata 1080. Alas 2 na ng hapon at si Thomas ay nasa Great Canyon Hotel. Maagang dumating si Thomas sa pasukan ng hotel ayon sa oras at lokasyon na nakasaad sa sulat na inihatid sa kanila. Hindi lang si Iris ang isinama niya this time, pati si Iris ang dinala niya. Kung magkikita sila ng personal ni Nelson sa pagkakataong ito, mahalagang isama nila si Iris. Lalo na dahil nag-iisip si Iris na ang desisyon ni Nelson na labagin ang sarili niyang mga alituntunin upang makilala si Thomas ng maaga ay mas malamang dahil sa kanyang desperadong pagnanais na maki. Dala ang kanyang anak at tiyak na hindi lamang dahil sa bisa ng gamot ni Thomas sa pagkontrol sa sakit ni Lance. At ito ang dahilan kaya nagpasya silang tatlo na magtulungan sa pagkakataong ito para malaman kung si Nelson nga ba ang ama ni Thomas. Huminto ang sasakyan at isa-isang lumabas ang tatlo. Sa pangunguna ni Thomas, naglakad ang tatlo sa direksyon ng pasukan ng Great Canyon Hotel. Nang malapit na sila sa pasukan, isang security guard ang nagwagayway ng stick sa kanila at sumigaw, umalis na kayo. Umalis ka dito. Umiti si Thomas at sinabing, nandito tayo para kumain. Ang hotel ay ganap na naibok ng Sterling Technology para sa ngayon. Bawal makapasok ang mga tagalabas, kaya umalis na kayo ngayon din, panunuyan ng gwardya. Nabook ng Sterling Technology ang buong lugar. Mukhang tama iyon. Kami ay inanyayahan ng Sterling Technology na dumalo sa kaganapan at lalo na narito upang gawin ito, paliwanag ni Thomas. Oh, ang gwardya ay hindi sinasadyang nagtanong, dala mo ba ang invitation card? Hindi. Kung gayon, mayroon ka bang work pass ng Sterling Technology? Wala rin kami niyan. Napangisi ang guard. Wala kang dala at bakit mo iniisip na papapasukin kita? Sa tingin mo ba hindi ko alam na talagang mga news reporter ka? Alam kong walang kwenta kayong tatlo pagkatapos mong makitang sumusubok na pumasok. Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Inis na inis si Iris. Masasabi ko kung ano ang gusto ko. I don't mind telling you that Mr. Mayo will be attended the event today, and he gave us orders to strictly guard the entry and prevent any media staff or outsiders from enter. Kayong tatlo, huwag kayong mag-aksaya ng oras dito. Galit at balisa si Iris. Nakita na niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga idiots, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang taong kasing tanga niya. Hindi siya makapaniwala na may mga gwardya talaga na ituturing na mga reporter ang mga totoong bisita at pipigilan silang pumasok sa venue. Ito ay mapangahas.
Lumapit si Thomas at sinabing, kilala namin si Mr. Motley mula sa Sterling Technology. Maaari mo siyang tanungin at kumpirmahin niya ang aming mga pagkakakilanlan. Nagtawanan ng security matapos marinig iyon. Magaling ka talagang magpanggap, ha? Magiging pamilyar ba si Mr. Motley sa mga mababang buhay na tulad mo? Ang mga taong nakakasalamuhan ni Mr. Motley ay pawang mga sikat at maimpluwensyang tao, hindi mga mahihirap na tulad mo na hindi kayang bumili ng disenteng damit. Umalis ka. Kung tumanggi ka pa ring umalis, bibigyan kita ng isang piraso ng aking isip. Tila, ang issue ay sa kanilang pananamit. Naisip nila na kung nagbihis silang tatlo ng mamahaling damit, hindi magiging mayabang ang gwardya. Sa pagbibitiw, kinuha ni Thomas ang kanyang telepono at tumawag. Nagsimula ng mag-alala ang guard. Anong ginagawa mo? Tinatawag mo ba ang iyong mga tao na pumunta? Tumatawag ka ba para sa backup? Calm down? I'm just calling Jed to calm down and let us in, mahinahong sabi ni Thomas. Tumawa lang ang guard. Magaling ka sa pagpapanggap, maliit na bastos, ngunit sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo? Sabi mo tinatawagan mo si Mr. Motley. Ba? Alam ba ni Mr. Motley kung sino ka? Ang hamak mo. Kaway-kaway pa, 5 pang security guard ang lumapit sa kanila, bawat isa ay may hawak na stick sa kanilang mga kamay. Sa pagtingin sa kanilang saloobin, si Thomas at ang iba pa ay kailangang magdusa ng pambubugbog kung hindi sila umalis kaagad. Habang ang mga gwardya ay papalapit kay Thomas sa paraang nagbabanta, biglang isang galit na galit ang narinig. Kayong lahat, tumigil kayo. Yung boses.